Happy Lord's Day po, brethren. Buksan po natin ating mga Biblia sa Aklat ng Roma. Romans chapter 3, verses 9 to 18. What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. And the way of peace they have not known. Verse 18, there's no fear of God before their eyes. So we will continue po ang series natin sa Aklat ng Roma. At tayo na po ay nasa chapter 3. At sa ating pong paniwala, let us imagine na ikaw ay pumasok sa isang malawak na gubat kasi ikaw ay nature lover at mahilig kang umakyat ng mga bundok. You are confident, imagine you are confident in your sense of direction. So you didn't bother bringing a map or a compass. Matapos lang ang ilang oras ng paglalakad, nakita ka ng isang mataas na burol at naisip mo na siguro na maganda doon magpalipas ng gabi. So dahil confident ka nga, tinahak mo ang kagubatan ng ilang oras. But dumating sa punto na nawala sa paningin mo yung direksyon ng burol na yon. Nawala sa paningin mo at na-realize mo unti-unti nang lumulubog ang araw at as a natural na tao, anong mararamdaman mo doon? You start to panic. At nung una ay confident ka sa iyong sense of direction, pero ngayon ikaw ay nag-uumpisa ng mataranta. Especially ikaw ay nag-iisa lang sa gubat. So you look for your flashlight, then na-realize mo na naiwan mo pala yung flashlight mo. Then, you remembered na hindi ka rin pala nagdala ng mapa o ng compass. Then, you immediately grab or look for your phone. Tapos kung minamalas ka nga naman, patay din yung phone mo. Lowbat. So, the reality is finally sinking in. Ano ang nararamdaman mo sa time na yun? Una mong may isip, hindi ka na makakauwi. It feels hopeless, di ba? Kapag gano'n, nag-iisa ka lang sa gubat, madilim na, di mo dala ang mga kailangan mo for safe travel, so you will feel hopeless. So dito po sa passage natin, yun ang gustong iparating sa atin nitong verses 9 to 18. I assume alam naman natin yung pakiramdam ng nasa ganoong sitwasyon, no? The feeling that all your self-hope is gone or fading and you've exhausted all of your remaining options. Wala ka ng option. So ang naiisip mo, mag-give up na lang. So dito tayo gustong dalhin ng verses natin ngayon, mga kapatid. Nakita natin since chapter 1, commercial lang yan. Since chapter 1, na-observe natin si Paul, unti-unti niya tayong inaalisan ng confidence sa ating mga sarili. Una niyang binanggit yung Gentile world, that they are under sin. Sumunod, sa chapter 2, binanggit niya ang Jew, na even sa kabila ng kanilang mga privileges ay sila din ay guilty sa harapan ng Panginoon. And finally, dito po sa passage natin,
permanente ng sineselyuhan ng Apostol Pablo yung ating pagiging helpless. If you will notice kasi, yung first section, yung chapter 1 hanggang dito sa chapter 3, up to verse 20, focus siya sa topic ng kasalanan. And this is his first section sa Gospel of Romans. Kasi after ng verse 20, tatalo na tayo sa usapin ng Ebanghelyo. So this is the end of his first section. And dito, ang purpose ni Paul ay, end ng Biblia, is he attempts to make us throw in the towel. Diba? Pag sa boxing, pag alam na ng coach na hindi na kayang lumaban ng kanilang representative, they throw in the towel. Meaning, itigil na yung laban. So, ganun ang gustong mangyari sa atin dito, to finally make us arrive doon sa dulo ng ating tiwala sa ating mga sarili. And ano ang reason? Ano ang reason ng approach ng Biblia dito? Nang sa gayon, ihanda at buksan sa atin yung totoong daan para sa kaligtasan ng Ebanghelyo ng Panginoon. So the Bible closes all other path to salvation and opens the only way to true salvation. So brethren, this will be a two-part sermon. So kung nabasa niyo yung pinost sa group natin, may nakalagay doon part 1 of 2. So this is the part 1, and ito ang ating tema ngayong hapon, that the end of self-hope prepares the way for the gospel. The end of self-hope prepares the way for the gospel. So dito po tayo ay dadalhin sa dulo ng ating tiwala sa sarili at inihahanda sa Ebanghelyo by showing us kung paano tayong naapektuhan ng kasalanan. By showing us kung paano tayo naapektuhan ng kasalanan. And we will see this in 2 stages. Una, by exposing us to the universality of sin. Pangalawa, by exposing us to the pollution of sin. So, madali namang matandaan, di ba po? So, bago tayo mag-umpisa, hingin natin ng tulong ng Panginoon. Ama po naming Diyos na nasa langit. Lord, kami ulit ay makikinig ng inyong mga salita. At ang dalangin lamang po namin ay kami ay tulungan ninyo na makinig. Buksan ninyo ang aming mga puso't isipan sa mga katotohanan na ituturo nyo sa amin. Ito po nawa ay tunay na magdulot sa amin ng helplessness pagdating sa aming mga sarili. At to really see that the gospel is the only true way for salvation. To make us anticipate, to make us expect kung ano ba yung Ebanghelyo, to really see the need for the gospel, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po kami at ito po ay magdulot sa amin ng higit na anticipation, Panginoon, sa kaligtasan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa ating first point, universality of sin. Paul starts with the reality that all men are affected with sin. No one is excluded. Doon po sa ating huling sermon, natutunan natin na may mga objections or conclusions yung mga Hudyo tungkol sa tinuturo ni Pablo. Na they assume na walang advantages talaga ang mga Hudyo kumpara sa mga Gentiles. Kasi sinabi ni Pablo na mabuti pa ang hentil na hindi siya tinuli pero sumusunod siya sa batas. Kaysa naman sa Hudyo na tinuli nga pero hindi naman naaayon sa batas ang kanyang pamumuhay. So they assume that Paul is saying walang advantage ang Hudyo. Walang benefit or privileges ang pagiging Hudyo. But we learned that Paul, sinabi niya na
No, that is not the case. You have many advantages. At isa sa advantages na to is they have the oracles of God. Pinagkatiwala sa kanila ang mga salita ng Diyos. But sadly, sinabi rin ni Paul that they are not faithful doon sa pinagkatiwalang mga salita ng Diyos sa kanila. And ni-reveal din ni Paul that they are making excuses or mga pangangatwiran to say that, no, God is unjust to punish the Jews. So, kung balikan nyo na lang yung previous sermon natin, ano? Ngayon, dito sa verse 9, ito yung ating first verse, binalikan ni Paul yung kanilang tanong doon sa verse 1, na sabi, what then are we Jews any better off? Binalikan ni Pablo yung kanilang tanong as if tinatanong ng mga Hudyo, okay Paul, enough with your long statements, ano? Answer us clearly. Once and for all, do we have an advantage or are we better than the Gentiles? Sino ba ang mas lamang sa amin, Pablo? Kami bang mga Hudyo o yung mga Gentile? Kung iisipin, may advantage naman talaga ang Hudyo, di ba? But, sinagot ito ni Pablo na, no, not at all. You don't have any advantages at all over the Gentiles. Kasi anumang privileges po ng Hudyo ay it doesn't make them more favorable pagdating sa judgment seat ng ating Panginoong Diyos. And hindi ba mga kapatid, mga kaibigan, we also entertain this kind of thinking na pinapakita ng mga Hudyo dito. We are thinking of something in us that we believe that makes us favorable sa hatol ng Diyos. Something na positive sa atin and that makes us better than anyone else or hindi man sa lahat but makes us think we are better than someone we know. Yun ang hindi lang Hudyo ang may ganitong pag-iisip, but we are also dinidisplay din natin ang ganitong attitude. But Paul explains na wala silang advantage sa kadahilan ng no one is unaffected by sin. No one is unaffected by sin. Nilagay ng kasalanan ang lahat sa disadvantage. Lahat ay may disadvantage. No? Sinabi dito, ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan ay iprinoklama or dineklara na ang parehong Hudyo at Hentil, in other words, ang buong mundo, ay napapasailalim sa kapangyarihan, pamumuno at pangaalipin ng kasalanan. At yun yung sinabi ni Pablo sa Romans 3:23. Ano yung sinabi niya doon? Ang lahat ay nagkasala. Take note, lahat. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing all, this includes you, this includes me. Okay, even yung ating mga newborn babies. They are sinners. They are sinners sa harapan ng Diyos. Meaning there's no one exempted. No, sabi nga doon kung napanood niyo yung pelikulang High School Musical, na yung pinaka machong pelikula noon. 'Di ba, yung title ng song finale nila is We're all in this together. 'Di ba? But unlike dito sa movie, na joyful yung atmosphere habang sinasayaw nila yung kanta na yon, dito, this is a dreadful reality para sa atin. We are all in this together pagdating sa kasalanan. Siguro nanonood naman tayo ng balita, ano? Madalas, pag may mga police raid, may pupuntahang isang illegal na lugar ang mga pulis, huhulihin yung lahat ng involved doon sa lugar. Tas ano ang madalas na sinasabi ng mga nahuhuli?
Sir, napagbintangan lang ako. Sir, ano lang ako napadaan lang ako dyan. Pero mga kapatid, pagdating sa kasalanan, hindi mo pwedeng sabihin na napadaan ka lang. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka involved. Hindi ka napagbintangan lang. Because ang nagdeklara na ikaw ay makasalanan ay ang Diyos mismo na nakakita sa lahat. So no one is exempted dito sa universality ng kasalanan. At mga kapatid, mga kaibigan, bakit itong universality ng kasalanan, bakit ito inihahanda tayo sa Ebanghelyo? Why does this truth or reality prepares us for the gospel? Kasi kung paano ang kasalanan ay pangbuong daigdig, involve lahat, gayon din na pangbuong daigdig ang kaligtasang alok ni Kristo sa Ebanghelyo. Take note, gayon din ang ang Ebanghelyo ay pangbuong daigdig din. Universal ang kasalanan and universal din ang gospel. Bago kayo mag-react, I'm not talking about universalism here, na lahat ay maliligtas. No, I'm not talking about that. At hindi ko dinidisregard ang election, ang predestination. No, what we simply mean is kung paanong ang lahat ay makasalanan, ang gospel ay para din sa lahat ng makasalanan. You see the contrast or the parallel. Universal ang kasalanan, universal sinners, then the gospel is also for all. Sabi dito sa Romans 1, familiar tayo dito, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. The gospel is for all. So since you are a sinner, if alam mo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, the Bible declares that the gospel is for you. The gospel is for you. Since everyone sinned, salvation is for everyone who believes. Nakikita mo yung parallel nun? I hope nakikita natin. Diba? Universal ang kasalanan, ang gospel ay para din sa lahat. Universal din ang gospel. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng maggagamot, kundi ang may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Mga kapatid, ang kasalanan natin, hindi ito yung hadlang. Okay? Hindi ito yung hadlang para iligtas tayo ng Panginoong Hesukristo. Rather, yung pagiging makasalanan natin, ito pa nga yung qualification para tayo ay iligtas. May mga kilala tayo na they don't believe in Christ, they don't run to Christ because they think they are sinners. Na sobrang lalim na ng kanilang pagkakasala at hindi na sila tatanggapin ng Panginoong Hesukristo. But the opposite is true. Kapag sobrang lalim ng kasalanan mo, mas tatanggapin ka pa nga ng Panginoong Hesukristo. Huwag nating isipin na ang kasalanan natin ay hadlang for Christ. Okay? Our sin should qualify us for the gospel. At ito yung pangako sa atin, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Romans 10, 11, and 13. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa mananampalataya, you are being invited by the Lord Jesus Christ na manampalataya na sa Kanya. You know the promises that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. At ganun din dapat ang ipinapangaral natin sa ating mga kaibigan, sa mga anak natin, sa tahanan, or kung may dinidisciple tayo or may gusto tayong bahagian ng Ebanghelyo,
they should know that their sin qualifies them for the gospel, not the other way around. Previously, may isang artista na may nagsasabi daw sa kanya na bakit ka umaattend ng church, makasalanan ka naman, hindi ka naman perpekto. Maganda yung sagot niya, ang sabi niya, kaya nga ako nag-church kasi makasalanan ako. Diba? Hindi ko na babanggitin kung sino yung artista na yon. Hindi naman ako fan nun. Narinig ko lang. So I hope that is clear, brethren. Sin qualifies us for the gospel. Ngayon, para sa ating mga mananampalataya, we have this tendency to think na yung gospel ay para lang sa mga non-believers. No, pero wag nating isipin na ang ebanghelyo ay para lang sa hindi pa ligtas. I assume we all struggle sa sin. Tama ba? Sino na yung hindi na nagsa-struggle sa kasalanan dito? And most of us, ganito ako, that I am sensitive doon sa pag nakikita ko yung sarili ko na failure ako sa harapan ng Panginoon. That I fail to obey. I assume may mga ganun din sa atin dito. Sensitive yung konsensya. That we are easily disappointed with ourselves. And as a result, nagsasuffer ngayon yung ating assurance of salvation. You question whether you are really a child of God. Diba? Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Biblia that the gospel is for believers as well. Sinabi ni Pablo ulit sa Romans 1:16, kung papansinin niyo yung wording ni Paul doon, sabi, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Yung word na believe ay nasa present tense. Kaya siya may S. You would assume na believe lang yung word na yon. But may S. Ano yung ibig sabihin ng mga kapatid? It means that the gospel is the power of God for salvation to everyone who keeps on believing. Believing is an ongoing activity. Believing is an ongoing activity. So, in other words, the gospel throughout our whole Christian life, from start to end, currently saves us. Saves us all throughout yung ating lifespan dito. We are being saved through the gospel. If ayaw niyong maniwala doon, may another statement si Paul sa 1 Corinthians 15:1. Sabi niya doon, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you." Take note, gospel, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. So the gospel saves us, present tense. At ito yung condition ni Paul. Sabi dito, if you hold fast to the word I preach to you. So what we need to do as believers is not to reject the gospel as if na yung gospel ay para lang makapasok ka doon sa Christian life. No, the gospel is needed for the whole Christian life. Okay? So what we need to do is to always go back to the gospel. Continually believe the gospel and hold fast to the gospel. So yan ang ginagawa sa atin. So don't ever think that hindi na relevant sa mananampalataya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So I hope that is clear, mga kaibigan, mga kapatid. Sin is universal, and therefore the gospel is for everybody. No one is exempted dito. Gaya ng walang exempted sa kasalanan, lahat ay inaabot ng ebanghelyo. Okay? No one can say that na hindi sila target ng ebanghelyo ng Panginoon. No, they are just excusing themselves. May nakausap na kaming ganyan before, sabi niya, ayaw ng Diyos na iligtas ako eh.
Isipin niyo yun. Ayaw ng Diyos na iligtas ako. Ako, gusto kong iligtas ako ng Diyos. Gusto kong maligtas. Pero ayaw ng Diyos. I think naniniwala siya sa election. At least naniniwala siya na ang kaligtasan ay nasa kamay lang ng Panginoon. But he believes that ang pagiging makasalanan niya ay hindi qualification. That even makasalanan siya, he recognized that he is a sinner. God won't still save him. And that is just an excuse. That is just an excuse. Inaalis ng yung mga taong ganon, yung responsibility sa kanilang mga sarili at inililipat yung responsibility sa Diyos. Nililipat yung blame sa Diyos. So, take note of that. Wala tayong maidadahilan sa Diyos. The gospel is available to all. So no one could say, or no one will say, or can say in the future na hindi available ang gospel sa kanila. They will give an account why they didn't believe the gospel. And let us make sure that we also believe the gospel. So matapos i-point out ni Paul ang universality ng kasalanan, he will now focus on the manner how sin affected all men. So dun sa ating point number 1, the sin is universal. All men is affected by sin. Then dito naman, the Bible is now opening our eyes to the reality that sin has polluted mankind. Do you know sa theology, especially sa theology ni Charles Hodge, may dalawang resulta ang kasalanan according sa kanya. Una, guilt, at pangalawa ay pollution. Yung pagdating sa guilt, ito yung ipipreach ko next sermon, so hindi ko pa babanggitin yan. But the other problem with sin is yung pollution. And the gospel saves us both from guilt and pollution. So, most people have yung kakulangan dito sa pagkakaintindi sa kasalanan because they only know is yung guilt ng kasalanan. But they don't really see that sin created a corrupt nature in us. At yun yung ina-address ni Paul dito sa verses 10 to 18. The scripture continues with saying, all are under sin. Ano po ang ibig sabihin ng under sin? Anong ibig sabihin ng nasa ilalim tayo ng kasalanan? According kay Douglas Moo, ang tao ay bihag o bilanggo ng kasalanan. Ito ay picture na may someone higher than us, na tila bihag tayo. Someone na cruel, someone na oppressive, someone na evil. That's what it means to be under sin. But let us clarify, pag sinabi kasi nating under sin, we don't mean that pinipili tayo magkasala. Na as if dinadrag tayo ng kasalanan. No, we are willing slaves. Willing slaves tayo mga kapatid. Kusa tayo nagpapasakop sa kasalanan. Hindi tayo kinakaladkad na gumawa ng masama. Rather, we often run sa kasalanan with willing hands and feet. In other words, we like and prefer our sin. We like and prefer our sin. You know na mali yung isang bagay, hindi ba? Yet it gives you relief. It gives you pleasure. It gives you temporary satisfaction. It shows that you are a willing slave sa kasalanan. And at the same time, pagdating sa usapin ng kabutihan, the good bores you. You are hesitant pagdating sa kabutihan. Most of the time, mas madaling gumawa ng masama. Tama ba? We postpone what is good, but nagmamadali tayo pagdating sa kung ano ang bawal.
Doon pa lang mga kapatid, may kita mo na that mankind is under sin. There is something in him that makes him sin. At dito, papatunayan ni Pablo sa atin, from verses 10 to 18, kung paano nagmamanifest itong pollution na to sa mga tao. Inumpisahan niya by saying, as it is written, sa verse 10, as it is written. Take note, hindi po ito sariling opinion ni Pablo. Hindi ito sariling opinion ni Pablo, kundi accusation mula mismo sa salita o batas ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, sinabi mo lang yan eh. No, it is God who is saying. Ito ay galing mismo sa salita ng Diyos. Interesting din ito kasi ang mga Hudyo, technically sinasagot ni Pablo yung mga Hudyo dito eh, sa mga passages na to. Pinagmamalaki kasi ng mga Hudyo na they have the law. They have the oracles of God. But yung exact law, yung exact oracles na yun din yung nagkokondena sa kanila. Yung pinagkatiwala sa kanila ng mga salita, na nagbubuo sila doon sa salita na yun mismo yung nagsasabi na guilty ang mga Hudyo. Therefore, before you dismiss itong pronouncements ng pagiging makasalanan mo, pagiging makasalanan natin, let it be said na hindi ito obserbasyon lang ng tao. Hindi ito obserbasyon lang ng kapwa natin tao na bulag sa nilalaman ng ating puso. Kundi obserbasyon ito at deklarasyon mismo ng Diyos na nakakakita sa lihim ng lahat ng tao. So don't dismiss itong sinasabi ng Biblia. Then Paul started with the phrase, none is righteous, no not one. Hindi ito quotation from the Old Testament, but this is a summary ng mababasa natin sa verses 11 to 12. No one is righteous, no not one. Wala kahit isa ang matuwid. No one is accepted. Kanina pa natin sinasabi. Then he started with a quotation from Psalm 14:2 and chapter 53 verse 2. Ang unang-una diyan ay no one understands. No one understands. Dinideklara ng Biblia na walang kahit isa ang tunay na nakakaunawa pagdating sa spiritual na mga bagay. They are blind pagdating sa mga spiritual na mga bagay. We may say, Brother Axel, ako ay may kaalaman naman pagdating sa Biblia. I assume yung nagsasabi na yun ay hindi mananampalataya. Marami nagsasabi niyan, I read the Bible. I know the Bible. I know Jesus. But we are not talking about mental assent or knowing biblical facts. Hindi yun ang tinutukoy dito. Kasi ang totoong spiritual understanding will manifest in turning to God. Ang totoong pagkakaunawa sa mga spiritual na bagay ay magtutulak sa tao or magdudulot sa tao na tumungo papunta sa Diyos. Matthew 13 verse 15, sabi dito ni Jesus, for this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart and turn. And I would heal them. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kung sila ay makakaintindi, inevitable na sila din ay tutungo sa Panginoon. So ano yung tinuturo sa atin dito mga kapatid? True comprehension of the divine results in turning to God, not away from Him. You may claim that you have read the Bible from cover to cover, and yet you reject the Bible. Yung rejection mo proves that you don't really understand the Scripture.
May amo ako dati na nabasa na daw niya yung buong Bible and yet he rejected it. But we argue that his rejection is proof that he didn't really understand what he read. At sumunod dyan, no one seeks for God. Walang humahanap sa Panginoon. You may say, I know people na humanap sa Panginoon, natagpuan ng Panginoon. No. Ang hinahanap ng tao ay hindi ang Diyos mismo. Ang hinahanap niya initially ay yung makukuha niya sa Panginoon. The benefits. Naghahanap ang tao ng pagpapala. Naghahanap siya ng purpose sa buhay. And he found it both sa Panginoon. Yes, granted, ginagamit ng Panginoon itong mga desire nito para makilala siya ng mga tao. But the point is, ang pinaka-initial na hinahanap ng mga makasalanan, hindi ang Diyos, kundi ang makukuha nila sa Diyos. Kung alam niyo po yung kwento ko, ako ay napunta sa church ministry, music ministry ng church because I like playing music. May dumating na taga-church sa bahay, di pa ako mananampalataya noon. At sinabi sa akin na, Axel, walang drummer doon sa church. So invite kita. So I was playing na doon sa church ministry, sa music ministry. Hindi pa ako Christian noon. Nag-church ako kasi interesting sa akin yung instruments, playing instruments. But after ng ilang years, doon ko pa lang talaga na-realize na ang pinakakailangan ko talaga ay ang Diyos. So, may mga ganyan na tayong experiences na hindi naman talaga natin hinanap ang Diyos in the first place. Ibang bagay yung hinahanap natin. Parang nakita na lang natin ang Diyos along the way. At yan yung sinasabi sa atin sa Biblia, no one seeks for God. And sa verse 12, sinabi ng Biblia, all have turned aside. Since walang nakakaintindi ng mga spiritual na mga bagay, ang tao ay lumilihis sa tamang daan. Instead na lumakad ang tao sa diretsong daan, sa tamang daan, he chose a different path. Sinabi diyan, together they have become worthless. Yung mga tao, they have become unprofitable burdens. Unprofitable burdens. They do God no service. Unable to answer the purpose they were created. Ginawa ang tao para sa layunin ng Diyos, pero sinasayang ng tao ang kanyang buhay sa mga bagay na walang kabuluhan at hindi para sa layunin ng pagkakalikha sa Kanya. We were created for God's glory, for the service of God, and yet mankind is wasting his life for leisure, for entertainment, and for useless endeavors sa buhay. Sumunod, no one does good, not even one. We are not talking about true spirituality here, true spiritual goodness. Maraming tao ang nagmamalaki that they are doing good. They are giving money sa charity. But pag sinabing goodness, we are not talking about civil righteousness or civil goodness. Most of the time, people will only think of civil righteousness pagdating sa goodness. Lalahanin natin yung kwento ng rich young ruler. Alam natin yung kwento nun, di ba? Lumapit siya sa Panginoong Hesukristo. At ang tanong niya sa Panginoon, mabuting guro, ano ang gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Kung iisipin niyo yun, parang very commendable yung tanong ng rich young ruler. But sinagot agad siya ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti?
Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Let us be clear, hindi po tinuturo or sinasabi ng Panginoon that He is not good, that He is not God. But the point for us here is, ang tao ay humahawak sa napakababang pamantayan kung ano ba talaga ang matatawag na mabuti. Mababa ang ating standards pagdating sa kabutihan. At sinagot siya ng Panginoong, ay tinanong siya ng Panginoong Hesukristo, nalalaman mo ba ang mga utos? At ang sagot ng rich young ruler, yes, nagagawa ko na sila simula pa nung pagkabata ko. But ano ang response ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano mang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ano ang naging tugon ng rich young ruler? Siya ay nalungkot kasi siya ay sobrang yaman. Ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, in-expose niya yung idolatry nitong lalaki na ito. Yung lalaki, he is confident sa harapan ng batas at sa harapan ng Diyos. He is confident na siya ay tatanggapin. Siya ay i-commend ng Panginoong Hesukristo. But ang tinuturo sa atin dito, yung totoong kabutihan is not only dealing with the latter half of the 10 Commandments. Confident siya that the commandment number 5 to 10 ay nagagawa niya. But may remaining 4 pa na mas angat doon sa latter half ng 10 Commandments. And if we will be honest mga kapatid, we're not really trying to perfectly obey the 5th to 10th commandments. Mas lalong pumapalya tayo pagdating sa 1st to 4th commandments. We fail yung mga commandments in regards doon sa kapwa natin tao. At mas nalalabag natin yung mga utos para sa Diyos. Then verse 13 to 14, nag-shift ang focus ni Apostle Paul. He is now showing us na ang kasalanan natin ay nahayag din sa ating pananalita. Yung kasalanan ay nag-manifest sa ating pananalita. Notice lahat ng binanggit dyan ay mga parte or organs of speech. Sabi dyan, their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asp is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Throat, tongue, lips, mouth. Lahat ay organ of speech. So Paul is saying here, the Bible is saying here, that sin is manifested in our speech. Imbis na yung dila natin at bibig ay gamiting instrumento para sa katotohanan, pagpupuri, pananalangin, ito ay ginagamit para manlinlang, manumpa, magkalat ng bitterness. Imbis na gamitin natin ang ating mga labi sa pagpapatibay at pagpapalakas ng iba, lalong-lalo na ang pagpapalakas ng mga kapatiran, ang pananalita natin ay ginagamit para siraan yung mga kapwa nating tao. We use our lips to defame. We use our lips to slander. We use our lips to bear false witness. Most often, we use our tongues and lips to get revenge. Hindi man tayo makapaghigante in a physical way, but we make sure that makapagbato man lang tayo ng isang masakit na salita. Minsan yung kahit simpleng ang pangit mo, yun na yung pagganti natin. Instead na kaaya-aya yung mga lumalabas sa ating labi, pagmumura at mga bastos na pananalita. Even yung ating modern entertainment ngayon, as if hindi na siya magiging maganda unless na may involved na profanity. Tama ba?
Ngayon, according kay James, ang sinful tongue ay isang apoy na kayang sunugin ang malawak na kagubatan. Ganong kaseryoso ang sinful tongue, ang sinful speech. It is a world of unrighteousness, a restless evil. Yan yung tinuro sa atin ni Brother Jesse. At ang pananalita po ay isang seryosong bagay pagdating sa Panginoong Diyos. Kasi kahit ang simpleng pangiinsulto mo sa isang tao, sa isang kapatid, ay may kaakibat na babala sa atin sa Matthew 5:22. Whoever insults his brother will be liable to judgment. So even a simple insult is sin. Then, nag-shift ang quotations from the sin of speech to sins of violence. Sa verse 15 to 17, sabi dyan, their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. And the way of peace they have not known. So hindi lang sa pananalita na ma-manifest ang kasalanan natin mga kapatid, kundi pati na rin sa pagiging violente laban sa kapwa nating tao. Ano ang pinakaunang krimen na naitala sa Biblia? Murder. At ang murder ay nangyari pa sa magkapatid. There is a friction sa lahat ng dako. May gyera, may karumal-dumal na krimen. Magulang laban sa anak, anak laban sa magulang, asawa laban sa kapwa-asawa, church members laban sa kapwa church members. At kahit ang tao ay hindi literal na ina-exercise yung kanyang pagiging violente, may paalala sa atin ang Biblia na ang nagagalit sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Yan yung sinasabi sa atin sa Matthew 5:22 ulit at sa 1 John 3:15. Then lastly, sabi dito, no fear of God. There is no fear of God before their eyes. Verse 18. Ang tao ay hindi nakikitaan ng tunay na pagkatakot sa Diyos at sa kanyang galit. Ito ay either concluding verse na nagpapakita na ito yung ugat nitong mga manifestations of sins na ito, or either ito ay summary na ma-observe natin dito sa mga quotations. Sinasabi ng tao sa kanyang puso na hindi naman ako nakikita ng Diyos, na hindi naman ako gagantihan ng Diyos, na okay lang na gawin ko itong pagnanakaw na ito kasi hindi naman ako mapaparusahan ng Diyos. In fact, mga kapatid, kinakatakutan natin yung trahedya, yung mawalan ka ng trabaho, kinakatakutan mo na maghirap, kinakatakutan mo yung consequences ng iyong mga kasalanan, kinakatakutan mo yung kamatayan, and even yung impyerno, kinakatakutan mo. But in reality, hindi ka natatakot sa Diyos mismo. Natatakot tayong maka-offend ng tao na nire-respeto natin. Mga boss, presidents, pastor, deacons. But we don't care if we offend God. Nag-iingat tayo na hindi magkasala sa kalagitnaan ng isang congregation. Nag-iingat tayo na hindi magkasala sa isang pagtitipon ng mga kapwa natin tao. Pero, hindi tayo nagdadalawang isip kapag mag-isa na lang tayo sa presensya ng Diyos. Tama ba? Hindi tayo nagbablush, hindi tayo nahihiya, hindi tayo nag-hesitate to sin pag walang nakatingin sa atin. Pero may panawagan ang Biblia sa atin, mga kapatid. Huwag mong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan mo siyang nakakapuksa ng kaluluwa at ang katawan sa impyerno. Matthew 10:28. Kung may kakatakutan ka man, ang pinakakatakutan mo ay ang Diyos. Yun ang tinuturo sa atin. Mga kapatid at kaibigan, itong mga patunay ay dinadala tayo sa dulo ng tiwala sa ating mga sarili.
Pinapakita nito na ang higit na problema ng tao ay hindi lang na tayo ay nagko-commit ng kasalanan regularly or from time to time, kundi ang pinaka-problema talaga natin ay may isang higit na kapangyarihang umaalipin sa bawat isa sa atin. May kapangyarihang umaalipin sa bawat isa sa atin. The main problem is not just we do sin, not just that we do sin, but that we are infected or polluted by something that makes us sin. Ang kasalanan ay nasa loob. Ang kasalanan ay nasa loob na parang ugat. At mula dito sa ugat nito, umuusbong yung mga actual sinning natin. Ganon ang problema ng kasalanan. In other words, yung kasalanan mo, sins of speech and violence, at yung iba pa, ay symptoms lamang ng isang internal or heart condition. Yun ang hindi nalalaman ng typical na tao. We only know that sin results in guilt, but we don't really see that there is a pollution sa atin, sa ating pagkatao. Imagine someone having diabetes. Ito ay, hindi ako expert, okay, but I search kung ano yung mga simptomas ng diabetes. Dalawa dito ay yung pagkalabo ng mata, at isa ay skin infections or sores na hindi naghihilom. Yun yung dalawang external symptoms ng diabetes. Yung typical na ginagawa, pag lumalabas na yung mga symptoms na yon, pag malabo yung mata, nagpupunta sa EO, hindi po yun advertisement, at nagpapagawa ng salamin. Sa mga sugat, magpapahid ng ointment. But that person doesn't realize na yung kanyang problema ay hindi external. Ang problema niya ay meron siyang sakit. May diabetes na pala siya. So ganito yung problema natin sa kasalanan, mga kapatid. At dahil dito, it should make us see kung bakit kailangan natin, bawat isa sa atin, bakit kailangan natin ng Ebanghelyo. Kasi yung problema ko, yung problema mo, ay yung mga nasa loob natin. Yung problema natin ay may kapangyarihang umaalipin sa atin. Yung problema natin ay internal. So yung solusyon ay hindi yung pagbuo ng good habits. Ang solusyon natin ay hindi paggawa ng maraming New Year's resolution. Yung solusyon natin ay hindi isang therapy or isang programa. Yung solusyon natin hindi yung pagtatapal sa cracks. Yung solusyon natin ay hindi pagpapalit ng pintura, pagsusuot ng mas magarang damit, paglalagay ng mas makapal na makeup. No offense sa mga nagme-makeup. Ang kailangan mo pala ay isang mas higit na kapangyarihan. May higit na kapangyarihan na kaya tayong sagipin mula sa pagkaalipin na ito. May sinful power, may slavery na nangyayari sa atin. What do we need? Kailangan may isang higher, may mas higit na kapangyarihan na sumakop sa atin. At ano itong kapangyarihan na ito? Ito ang Ebanghelyo, mga kapatid. This is the first description of the gospel na binanggit ni Paul sa Romans 1. Ano yung sinabi niya dito? The gospel, Romans 1:17, it is the power of God for salvation. The gospel is not only a message, but also a power. It is the power of God for salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na iligtas ka. Kasi ang problema mo ay may isang kapangyarihan din na umaalipin sa atin. At itong topic po na ito, the gospel kasi will save us from the pollution of sin. And chapter 6 will be
will teach that, yung topic na yan. Pero wala pa tayo doon. But it is enough for now that the gospel not only saves us from the guilt of sin, but also from the pollution of sin. Take note. The gospel both saves us from the guilt and from the pollution of sin. Ang ebanghelyo ay nagbubunga ng totoong pagbabago. If you are someone who sees yourself as sinful, you are trying to change, you are trying to obey, pero hindi ka pa mananampalataya, the only way you can change is to be a new creation. To be a new creation. At mangyayari lamang iyon, mga kapatid at kaibigan, kapag nanampalataya tayo sa kaligtasang ino-offer sa atin sa Ebanghelyo. That is why sinabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. My need is not to patch me up, but to create me anew sa pamamagitan ng Panginoon. And I hope ito po ay magdulot sa atin ng anticipation to really know the gospel message. I hope nakita natin that the gospel doesn't only deal with my guilt, but the gospel deals with my pollution. The gospel deals with my ongoing sins. The gospel deals with my besetting sins. Yung paulit-ulit ko na pagkakasala, yung paulit-ulit ko na pagiging bored sa salita ng Diyos, yung paulit-ulit kong pagiging tamad sa pananalangin. Yung ayaw ko magsimba pero pinipilit lang ako. Yung ayaw kong sumamba sa Diyos. Yung ayaw ko ng mga mabubuting bagay na may kinalaman sa Panginoong Hesukristo. No, the gospel will save you from that. Yun ang kapangyarihan ng ebanghelyo, mga kapatid at kaibigan. At para sa mga believers, yung ebanghelyo, it fuels our sanctification. And the more we understand it, the more it motivates us to pursue the Christian life. Hindi ito, sabi ko nga kanina, ang ebanghelyo ay hindi lamang sa entrance, sa pag-uumpisa ng Christian life, but we really need the gospel throughout the Christian life. At given na makasalanan pa rin ang mga mananampalataya, given na wala na ang kasalanan sa trono ng ating buhay, but ang kasalanan ay patuloy pa rin na nagiging hadlang sa bawat isa sa atin. Nagpapatuloy pa rin ang kasalanan na mag-enslave sa atin. But the gospel reminds us we are already on the winning team. The gospel reminds us, it refreshes us. It reminds us that we already won in Christ. The gospel helps us kapag inaakusahan na naman tayo ng kaaway that we failed again. Na sinabi mo na pagsisisihan mo na itong kasalanan na to and yet nagawa mo na naman. The gospel helps us to assure us again of our standing in Christ. At nawa ito po ay magbigay sa atin ng excitement sa mga susunod na chapters to make us look forward doon sa ano ba yung in-offer na benefits, ano ba yung involved na benefits ng gospel sa atin. So mga kapatid, as we conclude, ang Biblia ay inaalisan tayo ng pag-asa sa ating mga sarili. Binubuksan ito ang ating mga mata sa katotohanan ng ating sinful condition. Ito kasi yung purpose nitong passage na ito. That sa huling pagkakataon, ay aalisin ng Biblia yung self-confidence mo na kaya mong iligtas ang iyong sarili. Bakit? Bakit kailangan gawin yon? Kasi ang mga mata na nananatiling sarado sa totoong kalagayan natin sa kasalanan ay ang mga matang mananatiling sarado din sa kaligtasan ni Kristo sa Ebanghelyo.
If your eyes are closed sa true condition mo, sinful condition mo, your eyes will also be closed doon sa totoong lunas. Kung hindi mo nakikita ang iyong karamdaman, hindi ka tutungo sa isang magaling na manggagamot, tama ba? At hindi mo ma-appreciate ang lunas na ibibigay sa iyo. Maraming hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil nananatili pa ring sarado yung paningin nila sa kaseryosohan ng kanilang sinful condition. And we often rush doon sa lunas. We often skip doon sa gospel message, but we don't soak ourselves doon sa usapin ng kasalanan. And we see the results. Ang resulta sa church ay mga half-hearted believers or not even believers at all. May mga church-goers. They hear the gospel preached faithfully. They know how to be saved. But they don't know how serious their sin is. So bilang church, let us follow the pattern of Scripture. Na ipangaral natin yung kasalanan before we preach yung lunas ng Ebanghelyo. At least we preach sin enough to make them realize na may liwanag pala doon sa dulo, na may cure pala, na ang gospel ay ang cure sa kanilang paulit-ulit na pagkakasala. This is what our passage and sermon attempts to achieve, mga kapatid. So let us assess ourselves in light of this passage. May it make us look forward to a deeper understanding of the gospel message and its benefits. So let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito. At ito po ay magdulot sa amin talaga na saliksikin ang Biblia to know ano ba yung pagkakasala namin, kung gaano kalalim ang aming pagkakasala sa inyo, yung guilt namin, and also yung pollution, Panginoon. Make it open our eyes, Lord, to look forward dito sa gospel message na ito. Na ito ay parehong para sa guilt at sa remaining corruptions namin, O God. Na hindi kami magbabago, hindi kami magsisimulang maging isang tunay na banal, mga bagong creation, Panginoon, unless we really know and believe the gospel. Lord, sa mga nanonood na hindi pa mananampalataya, Panginoon, buksan niyo rin po yung kanilang mga puso at isipan para makita nila yung bigat, yung gravity ng kanilang kasalanan, Panginoon. At magresulta ito ng kawalan ng self-confidence, ng self-hope. Makita nila na yung gospel nga talaga ay yung totoong lunas sa kanila pong karamdaman. Lord, gawin niyo po ito, Panginoon, at kami po ay samahan ninyo sa natitirang oras namin ngayong araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So tayo po ay tumayo at awitin natin ang ating response hymn.